Sa ganitong usapin, ang Hazrat Masih Maud alayhis salam ay nagbigay ng maraming tagubilin. Halimbawa, sinabi niya na ang isang tao na inilaan ang kanyang buhay para sa relihiyon ay hindi kailanman dapat maging tamad o pabaya. Sa halip, dapat siyang maging masigla, bihasa at laging handang maglingkod. Kaya't ang Waqfino, manalangin kayo na naway ligtas kayo ni Allah Ta'ala mula sa katamaran at pagkalooban kayo ng kakayahang mapaglingkuran ng inyong relihiyon ng may kagalingan, dedikasyon at kahusayan. Dagdag pa rito, sinabi ng Hazrat Masih Maud alayhis salam na tungkulin ng mga tumanggap sa kanya na tiyaking ang mga tanda ng Diyos, mga palatandaan ay hindi kailanman mapawi o malimutan sa paglipas ng panahon. Kaya itanong ninyo sa inyong sarili, paano ninyo mapipigilan ang mga palatandaan ni Allah na mawala o makalimutan? Paano ninyo mapapatunayan na si Allah Ta'ala ay isang buhay na Diyos? Napakasimple. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatag ng koneksyon sa Kanya, sa pamamagitan ng pagtiyak na inyong isinasagawa ang 5 beses na pagdarasal sa tamang oras na may lubos na pagpapakumbaba at debosyon. Hindi dapat maging mabilis lamang ang inyong pagdarasal bilang isang formalidad o upang mapalugod lamang ang inyong mga magulang. Ang salat, ang dasal ay nagiging obligasyon sa edad na 10 at karamihan sa inyo ay nasa ganitong edad na. Dahil dito, dapat ninyong bigyang prioridad ang 5 beses na pagdarasal kaysa lahat ng personal na gawain o libangan. Ang paggawa nito ay hindi kailanman magdudulot ng kapinsalaan sa inyo. Sa halip, ang inyong mga panalangin ay magiging daan ng inyong tagumpay at patuloy na pag-unlad. Kapag kayo ay regular sa salat, pagpapalain kayo ni Allah Ta'ala at iingatan din niya ang inyong mga salinlahi. Kaugnay nito, sinabi ng Hazrat Masih Maud alayhis salam na kung ang isang tao ay matuwid at masigasig na tumutupad sa karapatan ni Allah Ta'ala at ng kanyang pagsamba, kung gayon, si Allah Ta'ala mismo ang tutugon sa kanilang lahat ng pangailangan. Kaya't iwaksi ang lahat ng takot na ang pagbibigay prioridad kay Allah Ta'ala at ang paggawa ng mga sakripisyo para sa Kanya ay magdudulot ng kapinsalaan. Hindi kailanman pababayaan ni Allah Ta'ala ang mga nagtitiwala sa Kanya at nagsasakripisyo para sa Kanya. Pagpapalain niya ng sagana ang mga taong ang pagsamba ay taos-puso. Kaya sinabi ng Hazrat Masih Maud alayhis salam na ang inyong pagsamba ay dapat maging dalisay at walang halong pagpapakitang tao, na hindi ito dapat ituring na pabigat o isang isignaturang kailangang matapos ng mabilis, dahil wala si Allah Ta'ala na interes sa ganitong uri ng pagsamba. Bukod dito, paulit-ulit na binigyang diin ng Hazrat Masih Maud alayhis salam ang kahalagahan ng pagbabasa ng banal na Quran at pagsusumikap na sa buhay ang mga banal at pangkalahatang aral nito. Kapag kayo ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Quran, hindi lamang nito pahuhusayin ang inyong pamumuhay, kundi bubuksan din nito ang pinto ng tablig, sapagkat makakapagsalita kayo ng may isa sa buhay ninyo ang mga utos sa banal ng Quran. Hindi lamang nito paiigtingin ang inyong espiritualidad at ilalapit kayo kay Allah, kundi ito rin ang magiging daan sa katuparan ng inyong mga pangailangang pangmundo. Ito rin ay makatutulong sa moral na paghubog ng inyong mga susunod na salinlahi. Kaya magsumikap kayong magtatag ng isang matapat at tapat na ugnayan kay Allah sa pamamagitan ng kanyang pagsamba at sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakapit sa kanyang salita. Lahat kayo ay dapat magbasa ng banal na Quran araw-araw, basahin ang salin nito, at sikaping maunawaan ang malalalim na kahulugan nito sa pamamagitan ng pagbasa ng mga tafsir na inilathala ng jamaat.
Sa bawat aspeto ng inyong buhay, lagi ninyong hanapin kung ano ang turo ng Islam at isabuhay ito. Maging handa sa anumang sakripisyong inihingi ng inyong pananampalataya. Kaugnay nito, ipinaabot ng Hazrat Masih Maud salam ang kanyang pagnanais at pag-asa na ang kanyang mga tagasunod ay magpakita ng pagkakahalintulad at pagsunod sa mga kasamahan ng banal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isang historikal na katotohanan na noong panahon ng banal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga kasamahang babae, mga sahabiyat, ay gumawa ng napakalaking sakripisyo para sa kanilang pananampalataya. Marami ang nagtiis ng malulupit na pagpapahirap. May mga babaeng Muslim na nag-alay ng kanilang buhay para sa Islam at naabot ang antas ng pagiging martir, shahid. Dagdag pa rito, ang ilang babaeng kasama ng banal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay lumahok sa mga digmaan at matapang na lumaban ng may kahangahangang katapangan. Hindi sila humingi ng exemption bilang mga babae. Hindi nila itinuring ang kanilang sarili na masyadong marupok upang ipagtanggol ang Islam. Sa halip, ipinakita nila ang napakalaking katapangan at nag-alay ng di mabilang na sakripisyo para sa kanilang pananampalataya. Gayon din sa panahong ito, tulad ng mga unang bayani ng pananampalataya ng Islam, ang mga babaeng Ahmadi rin ay nag-alay ng buhay sa pagiging martir, habang ang iba naman ay naibilanggo sa ilalim ng pinakawalang awang mga kalagayan. Dahil lamang sa kanilang pananampalataya, may mga babaeng Ahmadi na sumulat sa akin na nagpapahayag ng pagkabigo o takot dahil mas maraming pagkakataon ang mga lalaki upang magsakripisyo para sa pananampalataya o makamit ang antas ng pagiging martir. Sa sagot ko, tinutukoy ko sa kanila ang napakaliwanag na kasaysayan ng ating jamaat, kung saan ang mga babaeng Ahmadi ay palaging nagbibigay ng huwarang sakripisyo. Halimbawa, kamakailan lamang may isang walang basihang paratang na inihain laban sa isang babaeng Ahmadi sa Pakistan ng isang hindi Ahmading ekstremista. Dahil dito, siya ay kinulong ng ilang buwan bago pinayagang makapagpiyansa. Matiyaga niyang tiniis ang pagsubok na ito at hindi kailanman nanghina sa pananampalataya. Bilang Wakfino, dapat ninyong tularan at sundin ang ganitong mga banal na halimbawa. Maging handa sa anumang sakripisyong hinihingi ng inyong pananampalataya at relihiyon. Para rito, huwag ninyong kalilimutan si Allah na makapangyarihan. Araw-araw magsumikap kayong patibayin ang inyong ugnayan sa Kanya, pag-aralan ng banal na Quran at unawain ng mga aral at kautusan ni Allah. Tanging sa gayon ninyo tunay na maunawaan ang kahulugan, kahalagahan at diwa ng paggawa ng sakripisyo para sa pananampalataya. Kapag dumating ang pagkakataong magsakripisyo para sa inyong pananampalataya, sa halip na makadama ng sakit o pagkawala, madarama ninyo ang taus-pusong kagalakan at kaligayahan. Makikita ninyo ang mga sakripisyo hindi bilang pasakit, kundi bilang pagpapala at oportunidad upang lalo kayong mapalapit sa inyong tagapaglikha, Allah Ta'ala. Gayon din, napakahalaga na palaguin ninyo ang inyong kaalamang pangrelihiyon. May ilang Ahmadi na nagiging balisa o natatakot kapag inakusahan ng Islam o Ahmadiyat. Subalit kung kayo ay may malalim na kaalaman sa inyong pananampalataya, hindi kayo mababalisa o matatakot. Sa halip, magiging handa kayo sa intelektual na paraan upang sagutin ang mga maling akusasyon laban sa ating relihiyon at paniniwala. Kaya dapat ninyong pag-aralan ang banal na Quran at basahin ang mga aklat ng Hazrat Masih Maud salam. Marami sa mga ito ay naisalin na sa Ingles, tulad ng kasabihan,
ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya kung kayo ay may kaalamang pangrelihiyon, ito ay hindi lamang magpapalakas sa inyong pananampalataya, kundi magbibigay rin sa inyo ng kakayahan upang ipagtanggol ang Islam at tulungan ang mga mahihina ang pananampalataya. Makakapigil din kayo sa mga taong nais sirain ang loob ng mga membro ng jamaat. Kaya bilang membro ng Waqf-e-Noo scheme, unawain ninyo kayo ay mga sundalo sa hukbong espiritual ng Islam. Hindi isang pisikal na larangan ng digmaan kung saan kayo tinawag upang maglingkod. Sa halip, ito ay isang espiritual na larangan kung saan iniharap ninyo ang inyong sarili upang maglingkod. At ang inyong tungkulin ay liwanagan ang sangkatauhan sa katotohanan at kagandahan ng mga aral ng Islam. Kaya higit pa sa ibang mga Ahmadi, tungkulin ninyo na tumayo sa unahan ng hanay at maging nangunguna sa pagtatanggol sa Islam at sa marangal na katauhan ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam upang mapanalunan ang puso ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan. Ito ang inyong misyon, ito ang inyong layunin, ito ang inyong panata. Tandaan, walang makakamtan ng walang pagsusumikap at kasipagan. Kaya tulad ng aking nabanggit, huwag kailanman magpapadala sa katamaran. Dagdag pa rito, nais kong muli ninyong pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagtaas ng kaalamang pangrelihiyon. Dapat ninyong pag-aralan ng banal na Quran at basahin ang mga aklat ng Hazrat Masih Maud alayhis salam. Dapat din kayong makinig sa mga pride sermon ng Khalifa at bigyang pansin ang bawat patnubay at tagubiling kanyang ipinapahayag. Tandaan na sinabi ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang tunay na mananampalataya ay pinagkakalooban ng kabatiran at karunungan. Dahil dito, kaya nilang pabulaanan ang anumang akusasyon laban sa kanilang pananampalataya. Kaya't sikaping magkaroon ng kabatiran sa pamamagitan ng pagpapatibay ng inyong ugnayan kay Allah, paglawak ng pangunawa sa Quran, at sa pag-aaral ng mga isinulat ng Hazrat Masih Maud alayhis salam. Habang lumalalim ang inyong kaalaman at pananaw sa relihiyon, natural din kayong uunlad sa aspetong espiritual at moral. At tunay nga, ang mahabagin at mapagmahal na tingin ni Allah ay bababa sa inyo. At kung makakamtan ninyo ang pag-ibig ni Allah, walang kaaway o pagsubok ang makapipinsala sa inyo, ni makagagambala o makapaglilihis sa inyo. Sa huli, dalangin ko na naway si Allah na makapangyarihan sa lahat ang magbigay sa inyo ng kakayahang isabuhay ang lahat ng aking sinabi at maging kabilang sa mga tunay na namumuhay ayon sa mga aral ng Islam. Naway magampanan ninyo ang inyong layunin, ang maging mahalagang bahagi sa tagumpay ng Islam na tiyak na darating, insyaAllah. Sa huli, para sa mga batang babae na naririto ngayon, nais kong paalalahanan kayo sa kahalagahan ng pag-aaral at edukasyon. Dapat kayong maging determinado na magpakahusay sa inyong pag-aaral. Sa layuning ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa inyo, kundi para rin sa iba at sa jamaat. Higit pa rito, mula sa murang edad ay dapat maging matatag kayo sa inyong pananampalataya at huwag matakot sa mga tutol sa inyong reliyosong paniniwala. Sa huli, dalangin ko nawa bawat hakbang ng mga Waqf-e-Noo ay patungo kay Allah na makapangyarihan sa lahat. Naway kayong lahat ay kabilang sa mga laging umaalala sa Kanya at naghangad ng Kanyang kalapitan. Naway pagkalooban kayo ni Allah ng kakayahang manatiling tapat at masunurin sa Kanya, at tuparin ang inyong panata na maglingkod sa inyong pananampalataya ng may kahusayan sa buong buhay ninyo. Amen.